Kahapon pa nga pala itong video ko, hindi na naman niya ako nakapamalansya nung linggo ng gabi, kaya ito madaling araw nga ng Lunes gumising ako ng napakaaga. Maaga rin kasi yung pasok ng dalawa kong estudyante. Yung panganay ko yung alis niya dito sa bahay 5:30, pagkatapos si Bunso naman ay alas 6 ng umaga. Yung asawa ko na yung bumaba para mag-asikaso ng kakainin ng mga bata, pagkatapos ako naman ito at nag-aasikaso nga ng mga uniform nila. Hindi ko nga ito na-plansya kaagad nung linggo dahil napakatuyo nga nitong mga nilabhang kong uniform yung iba sa mga uniform nila maaga ko nga nilabhan, pagkatapos yung iba naman sinabay ko na nga sa paglalaba ko nung Friday. Gusto ko nga sabay-sabay na ako na mamlansya ng mga uniform nila, kaya hindi ko nga muna plinansya yung ibang mga tuyo. Para sabay-sabay nga yung pamamlansya ko, inantay ko na nga rin na matuyo yung iba ko pang nilabhan ng mga uniform nila. At napakahirap nga magpatuyo ngayon ng mga sinampay, lalo na nga yung sampayan ko, napakaliit niya lang. Tapos mayat maya pa nga yung ambon, yung kakalabas ko nga lang nitong mga sinampay kong mga uniform nila at umaambon niya na naman, kaya pinapasok ko nga ulit. Kaya ayun, linggo na nga ng buong maghapon, hindi pa nga natutuyo itong mga damit nila. Pinasok ko na nga lang dito sa loob ng bahay at dito ko na nga lang pinatuyo, tinapat ko sa may electric fan. Pagka gantong hindi ako nakakapamlansya ng linggo, yung pagpaplansya ko niyan ay madaling araw nga ng Lunes, tapos pa isa-isa nga lang pagka tinatamad ako. Paplansya lang ako ng isang pares ng uniform ng panganay ko, isang pares ng uniform ni Chuchay at isang pares naman ng uniform ni Bunso. Pagkatapos yung iba namang mga plansyahin ko, iniiwan ko na nga muna. Lalo na nga pagka panggabi yung pasok ng asawa ko, walang ibang nag-aasikaso sa mga estudyante namin kundi ako, kaya kakaunti nga lang muna yung pinaplansya ko niyan, pagkatapos bumababa na nga rin ako kaagad para mag-asikaso ng kakainin ng mga bata. Pero ngayon dahil andito nga yung asawa ko, may mag-aasikaso naman na para sa babaunin at kakainin ng almusal ng mga estudyante namin. Plinansya ko nga lahat itong mga uniform ng mga estudyante. Hindi pa nga ako tapos magplansya dito at bandang alas 5 na nga ito. Umakyat na yung panganay ko para mag-base na ng uniform at papasok na nga siya sa school. Si papa na niya yung nag-asikaso ng kakainin nila ng almusal at yung babaunin na rin niya sa school. May mga frozen naman ako na nabili nung nakaraan, kaya pinakuha ko nga lang siya ng 3 pirasong hotdog at pinaprito ko para pagising nga nung dalawa ko pang estudyante may babaunin na nga rin sila. Yung niluto niya lang naman ay yung ulam na babaunin ng mga estudyante namin. At yung ulamin nila dito sa bahay ng almusal, hindi na nga siya nagluto dahil nung nakaraang gabi may natira pa nga kaming pritong manok. Katapos ko nga pala makapamlansya, pinagtatanggal ko na nga rin yung mga tuyong sinampay ko dahil napakadilim na nga dito sa loob ng bahay at napakarami ko nga sinampay. Pagkababa ko naman, napakain na nga ng asawa ko si Bunso ng almusal at yung inasikaso ko na nga lang ay yung babaunin. Palaging nagugutom itong si Bunso, kaya hindi nga pwede na hindi siya magbabaon ng kanin pagpapasok nga siya sa school. Pagdating kasi dito sa bahay, nagrereklamo nga yan, nagutom na nga daw siya sa school. Bukod nga sa baon niyang kanin, pinapabaonan ko pa yan siya ng biskwit, pagkatapos binibigyan ko nga rin siya ng pera para pag may gusto nga siyang bilhin sa kantin nila ay makakabili siya. Ganun din sa ate at kuya niya, bali pari-parehas nga lang din sila ng baon. Yung asawa ko na nga yung naghatid kay Bunso sa school, pagkatapos dumaan niya muna siya sa palengke dahil naubos na nga yung mga paninda namin gantong tinapay. Pagkaunti nga lang din itong pinabili ko, saktong may maibibigay lang ako pagka may naghanap dahil kinabukasan naman ibalak ko nga mamaling. Naubos na nga rin pala yung bigas na binibenta ko dahil 4 na kilo lang naman yung, kaya bukod dyan sa tinapay, yung bigas nga yung sinadya niya sa palengke. Sayang din naman kasi pagka may maghanap wala akong maibibigay, sayang din yung papiso-piso kong tutubuin. At ayun lang muna, maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Bye!